So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, i-review natin ngayong 2024 ang isa sa pinakamabenta pa rin hanggang ngayon, even pre-love sa Green Hills, ang Samsung Galaxy S22 Ultra. Maganda kaya ito? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, for today's video, ito i-review nga natin itong isang napakabentang smartphone sa Green Hills. So ito ang Samsung Galaxy S22 Ultra mga J-Vlog. So yun nga, nag-decide ako i-review na to real quick dahil marami kasing nagpe-purchase sa Green Hills at marami ring naguguluhan kung ano nga ba ang perfect na pwedeng mabili ngayon 2024 sa kanilang hard-earned money, kumbaga. Marami nagugulan kung ano ba purchase sila, mag-iPhone ba sila or magsa-Samsung. So yun nga, itong video natin ay nakafocus lang syempre solely dito sa S22 Ultra. So bago tayo mag-start, saan ba tayo makakabili ng mga murang pre-love na Samsung ngayon sa Green Hills? Syempre wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop kay Ate Mayet sa CMB Gadgets Stall XA7, kay Ate Anet ZMB Cellphone and Accessories, kay Ate Anet ZMB Cellphone and Accessories Stall XE7, and of course sa Malin Gadget Shop Stall XE7. So yung mga trusted sellers na yan sa Green Hills ay yung mga vlog natin. At syempre maganda yung mga ino-offer nilang mga packages, freebies doon sa kanilang shop. At hindi lang doon nagtatapos, pati after sale sila ay napaganda, napakadali nilang kausap mga J-Vlog when it comes pag may problem in yung smartphone. So yon, bisita na lang kayo sa CMB Gadgets, ZMB Cellphone Accessories and Malin Gadget Shop kung interesado nga kayo mag-purchase ng napakalupit na Samsung Galaxy S22 Ultra. And sila rin yung mga shop doon na merong pinakamurang Samsung devices. So kaya napaganda mga J-Vlog, i-recommend yung mga shop na yan. Ito galing to kay Ate Anet sa ZMB Cellphone Accessories. Napakakinis mga J-Vlog itong S22 Ultra na to. So i-review nga natin siya. Pero yung prices nito sa Green Hills, ano nga ba at magkano? Kung makakuha kayo ng S22 Ultra na first low as 23,500 to 25,000 pag 128 gigabytes. Tapos 25 to 27,000 pag 256. Tapos 27 to 30k pag 512 GB. So depende na lang sa storage of course. Pero sa 128 piruin nyo first lowest ganung presyo na 23.5 ay makaka-purchase na kayo ng S22 Ultra. At yung 256 nito nakikita ko pag basic package lang or yung unit lang is 25.5. So, depende kasi sa ino-offer nilang package kung ano yung kukunin nyo. Kung full package ba kayo, pwedeng unit only or pwedeng basic package. So, syempre, nagpo-provide sila ng mga ganong packages para, para makamura rin kayo. Kasi pag binili nyo ng individual, mas mahal. Kaya binabundle din na lang dyan sa mga shop na yan. So, yun. For as low as 23.5, makakuha na kayo ng S22 Ultra. Pero yon, kung napanood nyo tong video na to at super interested kayo dito, mag-PM na kayo agad dahil napakabilis pong maubos yung stocks ng S22 Ultra sa mga shop na yan. And I think konti na lang ang natitira, kaya mabilis ang PM na agad kayo mga J-Vlog. Pero yon, tinatry naman nila mag-restock real quick, pero sa ngayon ay pahirapan po, kaya hanggang mura ang kanilang unit, bumili na kayo kasi may chance na tumaas ulit yung mga units nila. Depende kasi yan kasi tumataas yung dollar. So yun, proceed tayo ngayon. Clear na tayo kung saan makakabili at kung magkano. Proceed naman tayo sa review. So the Samsung Galaxy S22 Ultra ay syempre na-release noong early 2022. So mapapansin nyo naman kung anong year siya lumabas dahil sa kanyang number. So 22, year 2022. At ang maganda nga dito is powerful ang chipset nito. When it comes sa S22 Ultra, dito na po nila nag-start ng international release ng Snapdragon. Kaya kung bibili kayo nito sa Green Hills, hindi kayo mahihirapan maghanap ng Snapdragon version nito dahil karamihan po na makikita nyo sa GH ay Snapdragon. Bihira lang po ang Exynos nito, which is European version lang po yan mga J-Vlog. So even US, Korea,
Philippines or NTC ay Snapdragon po yan. So powered siya ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. So napakalakas ng chipset and still ngayon 2024. So 2 years na tong smartphone na to at syempre may papalag pa rin ito sa market at kayang-kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga ibang smartphones na of course nasa price range niya ngayon. So nung lumabas sa Philippines, sobrang mahal nitong S22 Ultra, nasa 70k yung pinakamura nito hanggang depende sa 1TB na nasa 80 to 90k. So super duper expensive before itong S22 Ultra na ngayon ay super duper affordable na lang. And kahit na affordable na siya, ay syempre meron pa rin siyang flagship performance na ma-offer sa atin. Kaya napakabenta po nito ngayon. Sa Green Hills. So yun nga, ang Samsung Galaxy S22 Ultra ay powered ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. And tingnan nyo naman ang display nito, napaka-gorgeous mga J-Vlog. Meron siyang 6.8 inches Dynamic AMOLED 2X display. So napakaganda ng display quality nito of course. And syempre dito rin po nagsimula ang combination ng S Pen. So pinag-hybrid na ang Ultra. So S series and Note series ay hybrid na sa Ultra series ng S series. So yan. So meron ng dedicated S Pen for the Ultra series ng S. Wala na tayong Note series ngayon dahil pinalitan na yung lineup na yan ng Fold series or ng mga Z series, which is yung flippables and foldables. So stay tuned lang dahil gagawa rin tayo ng full review ng Samsung Galaxy Z Fold 3 na napakamura rin sa Green Hills at personal phone ko tong Z Fold 3. So meron na rin ako neto before mga J-Vlog na S22 Ultra at na-review ko to ng 2023. At personal phone ko yun, binenta ko na siya. Sad to say, binenta ko na siya noong December kasi nga nag-upgrade ako or pinalitan ko ulit siya ng Fold 3 and Flip 5. At yun, paiba tayo ng unit at na-experience natin lahat talaga ng mga devices. And kaya napaganda mag-share ng experience and thoughts about sa mga devices na to kung napaganda pa rin still ngayon sa market. So, syempre, ang unang advantage or ilalaban nyo or ang pinaka ma-attract kayo sa S22 Ultra is of course the display. Dahil meron siyang napagandang display mga J-Vlog. So, Dynamic AMOLED yan. Ayan, when it comes sa gaming, manonood, so super duper bibigyan na ito ng premium viewing experience lalo na for gaming. Ayan, napakalaki ng kanyang aspect ratio. So, napakalaki ng kanyang aspect ratio na perfect for gaming. And of course, pag manonood kayo dito, ay super duper may enjoy nyo. For me, very comfortable naman siya for one-handed operation. Ayan, pag magsa-social media ay okay naman. When it comes sa kanyang bigat or sa weight, hindi naman siya ganun kabigat. At pag nilagyan nyo lang ng case, doon nyo lang siya talaga may experience na mabigat itong Samsung Galaxy S22 Ultra. Medyo slippery siya, kaya be careful. At yun kasi yung pinaka iniingatan din sa mga Samsung devices is of course yung display. Ito po yung pinaka sensitive sa Samsung at pinaka magastos pag nasira, which is itong display niya. So, ang maganda rin dito, support din ito ng One UI 6.1 which is yung Galaxy AI. Pero yon, maraming issue ngayon kumakalat sa internet na nagkakaroon nga ng malaking issue si Samsung when it comes sa screen, lalo na yung green line. So, yon, when it comes sa update, be cautious. At dapat pag nag-update kayo is mabilis yung wifi nyo, don't update sa data. Or don't install wag kayo mag-install ng update. Sa bagay, ito naman, pag nag-install kayo ng update dito is hindi papayag yung device na ng below 30%, I think, yung battery. So, dapat, yun nga pulido yung pagka-update. Yun din, I think, yung isang nakakasira sa update is yung sa display, nakaka-affect nga. Nagkakaroon siya ng green line. Pero minsan, sa sensitivity rin may tendency kasi iba nagka-green line pag nahulog. Medyo sobrang naglalaro ay nadiinan ng sobra yung LCD. Yun din yung isang cause dyan kasi na-experience ko na yan sa Flip 3 ko. Nung binigay ko sa pamangking ko yan, yung Flip 3 ko ay walang green line yan. After 1 week nagka-green line. So syempre expect ko na yan, bata gumagamit medyo madiin yan sa display. Kaya yun din yung cause siguro ng pagkaroon ng green line. Straight green line din yung Flip 3. So yun, when it comes sa paggagamit ng mga devices, yun, ingat-ingat lang din mahulog dahil minsan nagkakos din yan ng sira sa LCD. So when it comes sa S22 Ultra, napaganda pa rin nito gamitin still ngayong 2024. Super sulit pa rin siya. At yun nga, napakamura niya na lang ngayon. And
Ang maganda nga rin dito, ang maganda dito, tignan yung design niya, diba? Pulidong pulido. Meron siya 100 times zoom, and meron siya 108 megapixel main camera, and mamaya magpapakita ko ng mga photo samples and video samples itong S22 Ultra para makita nyo yung ganda ng quality ng photos netong smartphone na to. So, tingnan natin itong device. Ayan siya. Dual stereo speakers powered by AKG. Itong S22 Ultra. So, stay tuned lang. Gagawa rin ako ng video about sa game test nito. Maglalaro tayo ng iba't ibang games na pwedeng ma-try dito sa S22 Ultra. So, ang tanong mga J-Vlog ay magtatanong, Lods, okay pa ba ang S22 Ultra? Kasi gusto ko nang purchase yan. Definitely mga J-Vlog, kung naghahanap kayo ng isang smartphone na pang matagalan pa rin, still maganda pa rin recommend itong S22 Ultra dahil support pa rin nito na mga matatagal na update. For example, ito ay possible pang ma-update sa Android 15. And I think pwede pa siya sa Android 16. Not sure siya sa 16, pero sa 15, for sure ma-update pa yan. Sa 16, for me, parang 50-50 na siya. Kaya stay tuned lang. Pero Android 14, napakatagal pa. Pero yan, nasa latest sa Android na siya, Android 14. At yon, napakatagal pa nito magiging relevant sa market mga ka-J-Vlog. Kaya kung gusto nyo mag-purchase na ng S22 Ultra, bumisita na kayo sa Green Leaves at napakamura na lang ng pre-love nito. Lods, okay pa ba 128GB? For me, yes. Okay pa naman ang 128GB. Malaki pa yan, to be honest. Pero kung talagang gaming ang focus nyo sa S22 Ultra, go for the 256. Minimum kasi yes is 128. 256 para magkaroon kayo ng plenty of storage. Kasi usually, ang mga games ngayon ay napakalaki na ng mga required storage. Mobile Legends, pumapalo na yan ng 10 to 15GB. COD, ang sakit sa ulo ng storage niyan. Pumapalo na ng 25GB yan. Genshin Impact, 30GB na. So, minimum na talaga for gaming is 128. Pero kung marami talaga kayong ibubuhos na games, go for the 256 or the 512GB. Pero kung casual lang naman ang ginagawa nyo, casual things, photos or videos, pwede na 128 mga J-Vlog. Kasi ang maganda ngayon sa mga Samsung, pwede nyo itong salpakan ng external hard drive or SSD. Na-try ko na yan. So, kung meron kayong puno ng storage for the photos or videos, transfer nyo lang sa portable SSD at good to go na agad kayo. Video sample rear camera of the Samsung Galaxy S22 Ultra. Tingnan nyo naman, napakalinaw ng video neto. So ang pinakamax sa resolution niya sa rear is 8K video recording, pero pagdating sa front, ang pinakamax is 4K video recording. Ang gamit natin resolution ngayon for taking video is Full HD 1080p at 60fps. Ang maganda nga dito mga J-Vlog is pwede nyong i-switch yung rear to front camera without stopping the video. So switch na resolution Full HD 1080p 60fps. Ayan, napakalinaw rin ng camera ng S22 Ultra. Ayan. So, switch ulit natin. Diba? So, nandito ngayon tayo sa vacation. Nandito tayo sa province sila Ate Mayet and Ate Annette sa Isabela. So, maganda rin dito. Pwede rin natin sa switch to ultra wide. Bebem. Without stopping the video. So, ultra wide. 1 times. 3 times. 10 times. So try natin yung 100 times zoom. So i-zoom natin yung nandito. Ayan. So sa video is hanggang 20 times zoom lang siya. For taking photos yung 100 times. Ayan yung main cam ulit. So since depende rin sa temperature yung ng smartphone, is umiinit na rin yung ating smartphone. Ayan, at nagdidim na rin siya. Pero when it comes sa price difference, tignan nyo kasi for as low as 25.5, makakuha na kayo ng 256 neto, tapos 23.5 for the 128. Kung 2,000 pesos naman ang price difference, I think for me,
kunin nyo na ang 256 GB. Pero kung meron kayong scenario na no choice na talaga kayo kasi 128 na lang ang available, kunin nyo na rin mga ka-J-Vlog kasi napakamura na lang ng S22 Ultra ngayon sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills. So yon ang ating full review dito sa Samsung Galaxy S22 Ultra. Stay tuned lang sa ating game test dito sa smartphone na to. Maglalaro rin tayo ng mga iba't ibang games tulad na lang ng ML, COD, Genshin Impact, Firelight 4, Asphalt 9 at marami pang iba. So yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, saan pa ba tayo bibili nito sa Green Hills? Wala nang iba kundi sa mga nire-recommend nating shop kay Ate Mayet, kay Ate Anet at kay Ate Malin sa kanilang mga shop sa Green Hills. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review sa Samsung Galaxy S22 Ultra at yung mga shop pala nila ay matatagpuan natin sa description down below. So PM na lang kayo dyan. Lalagay ko rin yung link ng mga Facebook pages nila para i-check nyo rin ang kanilang mga shop.